Sa ating pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin naman natin ang kwento at pinagmulan ng Philippine High School for the Arts. Narito si Xiao Chuba sa Showtime. Ako ay Pilipino. Masaysayang araw po, it's Showtime! Sa gitna ng mga kabundukan ng Makiling sa Los Baños, Laguna, mayroon isang paaralan na paraiso para sa mga may talento sa sining sa ating bansa. Ito ang Philippine High School for the Arts na nasa National Arts Center. Ang National Arts Center ay dinisenyo ni Leandro Locsin at pinasinayaan noong April 7, 1976 ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos. Kanilang mga panauhin ng mga sikat na pandaigdigang pianistang si Van Cliburn at ang ballerina na si Dame Margot Fontaine. Makalipas ang isang taon, itinatag naman dito ang PHSA noong Hunyo 1977. Ang PHSA ay isang paaralan na pinatatakbo ng pamahalaan sa ilalim ng Cultural Center of the Philippines. Ngunit, tila mas demanding sapagkat karagdagan sa karaniwang pinag-aaralan ng mga estudyante sa Pilipinas ang mga asignaturang nagpapaunlad ng iba't ibang kasanayan sa sining, musika, teatro, sayaw, malikhaing pagsulat at sa sining biswal. Nais itong lumikha ng mga world-class artists na sinasanay sa isang learning environment na gumagamit ng kapwa pagtuturong mainstream at alternative upang makamit ang pinakamataas na kagalingang pansining. Nais din ng PHSA na magsilbing pook na magpapaunlad ng isang kritikal na pananaw na sosyo-politikal, ekonomiko at pangkalinangan na kinakailangan sa pagbubuo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. In short, tutustusan ng sambayanang Pilipino ang pag-aaral ng mga batang alagad ng sining na ito upang sa huli, sila ay maging mga makabayang artista na makapaglilingkod sa mayorya ng mga Pilipino. Upang piliin ang mga mag-aaral sa paaralang ito, nagkakaroon ng mga taunang audition ng mga aplikante mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kapag natanggap, sila ay mananahan sa mga dormitoryo ng National Arts Center sa gitna ng kalikasan, katahimikan, mga huni ng ibon, mga luntiang puno at mitikal na kabundukan na magiging inspirasyon sa kanilang mga obra. Malayo sa kanilang tahanan, natututo silang maging mas independent at makipagtulungan sa isa't isa. Ilan lamang sa mga alumni nito na nagningning ay ang artistang Soliman Cruz ng Batch 80, ang mga awit na si Grace Nono ng Class 81, ang aktres na si Charmaine Centenera ng Class 81, ang direktor na si Raymond Red ng Class 82, ang dibuhis ng si Felix Mago Miguel ng Class 88, ang pintor na si Eliseo Art Silva ng Class 89, at ang ballerina na si Candy Sadea ng Class 03. Sa aking karanasan ng paglelektura sa paaralan, sa paanyaya ng principal nito na si Dr. Vim Nadera, matapos makinig sa aking lektura, mabilis silang makalikha ng pagtatanghal na batay sa kanilang mga narinig mula sa akin. Yun nga lang, nitong nakaraang napakalakas na bagyong Glenda na bumayo sa lalawigan ng Laguna, nabuwal ang mga puno at nawalan ng kuryente ang paaralan. Sa kabila ng paggamit ng generator hanggang alas 10 ng gabi, naaabala pa rin ang mga pagtatanghal ng mga bata na biglang nawawala ang kuryente. Kaya nanawagan sa atin si Dr. Vim Nadera na sama-sama tayong mag-ambagan at tumulong na itaguyod ang kapakanan ng ating mga munting alagad ng sining. Ibalik ang supply ng kuryente sa National Arts Center. Please, ako po si Xiao Chua, Pastel Vision ng Bayan. And that was Xiao.